Purihin ang ating mahal na Panginoon at kayo po'y makaupo na mga kapatid. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, parangal at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. At ako po ay nagpapaabot ng aking dubling paggalang at pagrespeto sa ating pong dearly beloved honorable parents in the Lord. Hindi po natin malilimutan, mga minamahal, ang mapinagpalang mapangangaral at pagtuturo ng ating butihin at kagalang-galang na Evangelista Will de Estrada Almeda, ating minamahal na pastor. Ganon din po ating minamahal at kagalang-galang na Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, praise the Lord. Sa lahat po ng kanilang minamahal at ginigiliw na mga anak, mga mahal sa buhay, to all the beloved Almeda family, akin din pong pinapaabot ang aking pagbati. At sa lahat po ng ating mga beloved preachers, beloved workers, sa lahat po ng mga kabalikat, mga katuwang sa gawain ng mahal na Panginoon, sa inyo pong lahat, mga minamahal na mga kapatid, sa ating minamahal na mga bisita, welcome po sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ay magsabing, praise the Lord! Purihin ang mahal na Panginoon at tayo po ay nasa bahagi ng pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay nasa bahagi ng pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang mahalaga po ay ang pakikinig, mga minamahal. Sabi ng Biblia, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya yung mga kapatiran natin, yung mga nariyan sa labas, mga minamahal, kung wala namang duty dyan, mga kapatid, mas maganda pong dito po kayo sa loob para kayo po ay makapakinig ng salita ng ating pinakamamalapin. Lahat po tayo, kailangan po natin ng salita ng Diyos, mga minamahal, sapagkat ito ang nagbibigay ng kalakasan, katatagan at tibay sa ating pong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa hapong ito, mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan is about the sanctuary. Sanctuaryo, mga minamahal. Sabi po mga kapatid, ang sanctuary is a holy place where God is present. Sacred place. Place of protection in a church. Ang sanctuaryo, mga minamahal, ito po ay banal na lugar. At ang lugar na ito, mga minamahal, ito po ay tinatawag na sanctuaryo. Bahay dalanginan. Amen. Amen. Kaya bagamat ang ating bahay-sambahan ay hindi katulad ng iba, mga minamahal na mga air condition, mga naka-tiles, mga marmol ang kanilang mga inaapakan. Bagamat ganito lamang ang lugar na ito, mga minamahal, ngunit tandaan po natin, it is a holy place, it is a holy ground. Banal na lugar ang kinalalagyan natin sapagkat ito'y pinili ng Diyos. Dito bumababa ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag banal na lugar ito, mga minamahal, dapat tayo, mga minamahal, ay maging malinis, maging banal sa harap ng mahal na Panginoon. Dito tayo humaharap sa Diyos. Dito natin kinakatagpo ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya mga minamahal, ating pong basahin ang ating pong magkasunod na talata, awit 122.1, awit 27.4. Dito po sa mga awit, Kapitulo 122, versikulo 1, ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo'y magsiparoon sa bahay ng Panginoon. Awit 27, versikulo 4, isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon, na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon, lahat ng kaarawan ng aking buhay. Amen. Upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisak sa kanyang templo. Amen. Amen. God bless you po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng ating binasa, mga minamahal, sabi ni King David, ako'y natutuwa. Narinig na mga minamahal na sinasabi na tayo pumaroon sa bahay ng Diyos. Amen? May kagalakan tayo na pumaparito, mga minamahal. Tuwing araw ng ating pananambahan, mga kapatid, may kagalakan tayong pumupunta rito sa lugar na ito, mga minamahal. Amen? Sa banal na lugar na ito. Kaya ang sabi po ni Haring David, mga minamahal, ang sabi niya, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Isang bagay ang inihingi ko sa Panginoon, na aking hanapin, na aking matahanan, ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon, lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Iyon pong desire ni King David, mga minamahal. Na kung paano tayo may kagalakan, mga minamahal, na pumaparito sa banal na lugar na ito. Sabi ni King David, ganun din siya, mga minamahal.
na isang bagay ang kanyang hinihiling sa Diyos, na siya po mga minamahal ay makatahan sa bahay ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag narito tayo sa lugar na ito mga minamahal, this is the place of comfort. Dito kinocomfort tayo ng ating mahal na Panginoon. Marami tayong mga kabalisahan, marami tayong mga pasanin sa buhay. Marami tayong mga kabigatan, mga minamahal, kapag nasa labas tayo ng lugar na ito. Marami tayong mga kinakaharap na mga problema at suliranin sa buhay. Kapag minsan mga minamahal, tayo ay nasa labas ng banal na gawain na ito, sa banal na lugar na ito, mga minamahal, marami tayong mga nadadanas, mga kapatid, nagdudulot ng kahapisan sa atin. Subalit kapag tayo narito na sa banal na lugar na ito, ang Diyos ang umaaliw sa atin, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ni King David, mga kapatid, bakit niya dinidesire na siya po'y makatahan sa bahay ng mahal na Panginoon? Ang sabi niya, sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay, upang malasin ang kagandahan ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Upang malasin ang kagandahan ng mahal na Panginoon. Paano natin na mamalas ang kagandahan ng mahal na Panginoon sa lugar na ito? Napapakinggan po natin, mga minamahal, ang grabing mga patutuo ng ating mga kapatiran. Kung paanong kumikilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kung paanong nakita natin ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, ang kanyang pagmamahal sa atin na bagamat tayo makasalanan, minahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lugar na ito, napapakinggan po natin ang mga dakila at mga kamanghamanghang mga gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito natin napapakinggan kung gaano kabuti ang Diyos nating pinaglilingkuran, kung gaano kabuti ang mahal na Panginoon sa ating buhay. At dati-rati wala na tayong pag-asa, mga minamahal. Puno tayo ng problema, mga kapatid. Yung iba sa atin hindi alam kung anong direksyon ng buhay. Subalit pag narito tayo, sabi ni Haring David, malasin ang kagandahan ng mahal na Panginoon. Dito nalaman natin na Diyos pala ay napakabuting Diyos. Dito natin nalaman na iniibig tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos at mag-usisa sa kanyang templo. Anong inuusisa natin dito, mga minamahal? Hindi natin inuusisa dito yung mga personal na buhay ng bawat kapatid natin. Ang inuusisa natin dito, yung mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Yung mga dakila at mga kamanghamanghang gawa ng mahal na Panginoon. Iyan ang inuusisa natin dito, mga kapatid. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Kaya kapag naandito tayo sa lugar na ito, na hinirang ng Diyos o pinili ng Diyos, mga minamahal, na sabi nga, mga minamahal, this is a sanctuary. This is a holy place where God is present. Ang Diyos ay narito, mga minamahal. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Ang Diyos ay narito sa lugar na ito. Mula pa kanina, mga minamahal, joyful songs pa lamang. Ramdam na natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nararamdaman na natin ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Hanggang sa mga papuring awitin ng mga iba't ibang grupo ng mga awit, nakita natin at naramdaman natin ang pagkilos ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. This is a holy place. This is a holy ground where God is present. Kaya kapag andito tayo, mga minamahal, ano ang sabi po ng aklat ng mga gawa, Kapitulo 7, 31 hanggang 33. Amen. Praise the Lord po. Dito po sa aklat ng mga gawa, Kabanatang 7, talatang 31 hanggang 33. Ito po ang nasusulat. At nang makita ito ng Moises ay nanggilalas sa tanawin. At nang siya ay lumapit upang pagmasdan, ay dumating ang isang tinig ng Panginoon. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, at ni Isaac, at ni Jacob. At si Moises ay nanginig at hindi nangahas tumingin. At sinabi sa kanya ng Panginoon, alisin mo ang mga pangyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong kinatayuan mo ay lupang banal. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po. Lahat po ay magsabing, praise the Lord. Si Moises, si Prophet Moises, mga minamahal, nung siya'y tinawag ng mahal na Panginoon, nung siya'y umakyat sa isang bundok, nakita niya, mga minamahal, ang mahal na Panginoon ay nasa isang puno na nagliliwanag, mga kapatid. Hindi niya matingnan, mga minamahal. Ngunit ang narinig lamang niya ay tinig, mga kapatid, na ang sabi ng tinig sa kanya, mga minamahal, na ako ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. At si Moises ay nanginig at hindi nangahas tumingin. Bakit, mga minamahal? Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, Moises, tanggalin mo ang iyong pangyapak sapagkat ang dakong kinalalagyan mo ay banal na lugar. Amen?
pinapaalis na malapin yung panyapak, mga kapatid. Sa atin po, mga minamahal, not literally na yung atin pong pangyapak ang ating tatanggalin. Symbolize po kasi ng panyapak, mga minamahal, ay karumihan. Amen? Yung ating mga sapatos, tsinelas, inaapak natin yan sa lupa, madumi po yan, mga kapatid. Kaya dahil tayo po'y nasa banal na lugar na ito, praise God, na ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob ay narito rin sa lugar na ito. Nang sabi ng banal na kasulatan, alisin natin ang mga pangyapak natin, mga minamahal. Not literally, mga minamahal, na yung ating mga sapatos ang ating tatanggalin. Anong ibig sabihin? Alisin natin yung mga karumihan sa atin. Yung mga sa puso natin, gawin natin, mga minamahal, maging malinis tayo sa ating puso at isipan, na haharap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Humarap tayo sa Diyos na karapat-dapat, mga minamahal. Humarap tayo sa malapit na may pagpapakumbabang puso. Alisin natin yung mga magiging dahilan, magiging hadlang, mga minamahal, para hindi natin maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, ang lugar na ito, mga minamahal, ay banal na lugar. Kahit sa ang sulok ng lugar na ito, binanal ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit saan tayo umapak sa lugar na ito, binanal ito ng Diyos. Dahil dito bumababa ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kahit saan tayo narito, mga minamahal, kahit andyan ka sa pinakasulok na lugar, kahit andyan ka malapit sa panikalikod, mga minamahal, kung ang puso mo at ang isip mo ay sinsirong nagpupuri sa mahal na Pinoon, maaabot ka ng presensya ng ating pinakamamahal na Pinoon. Hindi magiging dahilan yan para hindi mo maramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Lahat tayo na narito gusto na mahal na Pinoon. Uuwi tayong puspos tayong lahat ng banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Anong maging hadlang? Yung ating mga nagagawang makarumihan, pagsisihan natin, kung ano yung mga alam natin sa sarili natin na magiging dahilan, maging hadlang para hindi natin maramdaman ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang Diyos ay tapat na Diyos. Pag pinagsisihan natin yan, mga minamahal, sa oras na ito, sa araw na ito, mga minamahal, kung mula pa kanina, hindi mo pa naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon, ni hindi pa pumapatak ni katiting na luha sa iyong mata, it's about to search ourselves, mga minamahal. Saliksikin natin ang ating sarili. Magpakumbaba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At isang tiyak na bagay, mga minamahal, kahahabagan tayo ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang malapin hindi niya pinagkakait ang kanyang banal na Espiritu sa lahat ng ibig, makadama nito. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 5:1, mga minamahal, kindly po. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 1. Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasa bahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang, sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsigawa ng kasamaan. Amen. God bless you po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ingatan natin ang ating mga paa kapag tayo po'y nasa bahay ng Diyos. Amen? Amen? Bakit? Baka kung saan tayo dinadala ng paa natin. Hindi na tayo nakapagpuri sa mahal na Panginoon. Hindi na tayo nakapakinig ng salita ng Diyos. Hindi na tayo nakapakinig ng mga patotoo, mga minamahal. Baka kung saan tayo dinadala ng paa natin. Sabi dito, ingatan natin ang ating paa. Kung yung paa, pinapaingatan ng malapinon kapag nasa bahay tayo ng Diyos, pati bibig natin, ingatan natin. Ibubuka lamang natin ang ating mga labi, ang ating mga bibig pag narito tayo para magpuri at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, para magbigay ng parangal sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag paulit-ulit nating binubuka ang ating mga labi na may pagpupuri at pasasalamat sa mahal na Panginoon, maramdaman niyo po, mga minamahal, hindi niyo mapipigilan. Papatak ang luha sa inyong mga mata dahil mula sa inyong puso, inyong ibinubuka ang inyong mga labi na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, ingatan natin ang ating paa. Ano pa, mga minamahal, kapag andito tayo, kapag mananalangin tayo, anong gusto ng mahal na Panginoon? Kindly po. Lucas, Kapitulo 18, 14, mga minamahal. Ito po sa aklat ni San Lucas, Kapitulo 18, versikulo 10 hanggang 14. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa'y maniningil ng buwis.
Ang Pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kaniyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa 1 linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Datatwat ang maniningil ng buwis nakatayo sa malayo ay ayaw ni tingin man lamang ang kaniyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kaniyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sinabi ko sa inyo na nanaog at umuwi sa kaniyang bahay ang taong ito na inaring ganap kaysa sa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kaniyang sarili ay mabababa, datatwat ang nagpapakababa sa kaniyang sarili ay matataas. Amen. Amen. God bless you po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Lahat po ay magsabing, Praise the Lord! Ano po ang sinasabi ng talatang ito, mga minamahal? Nakatulad ng dalawang lalaki na namanhik sa templo, mga kapatid. Ang templo, katulad po nito, this is called temple, mga minamahal. Kung saan tayo nagkakatipon, tayo dito nananalangin sa Diyos, mga minamahal. Ito'y templo. It is a sanctuary, a holy place, mga kapatid. Banal na lugar. Kaya yung dalawang nanalangin, yung isa, mga minamahal, yung Pariseo, mga kapatid, nanalangin siya na may pagmamataas sa kanyang puso. Hindi po nalugod ang mahal na Panginoon. Dahil banal ang lugar na ito. Mga minamahal, gusto na malapin tayo po'y mapagpakumbaba. Ayaw na malapin na tayo po'y nagmamataas sa harap ng mahal na Panginoon. Ang gusto na malapin katulad ng maniningil ng buwis na naandun sa isang sulok, dinadagukan ng kanyang dibdib, mga minamahal, na hindi siya makatingin sa langit. Siya'y nagpapakumbaba, mahal na Panginoon, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, kanino nalugod ang mahal na Panginoon? Pareho silang pumanhik sa templo. Pero sino ang kinalugdan ng malapin nun sila'y umalis? Kinalugdan ng malapin yung nagpapakumbaba. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Mga minamahal, aminin natin sa Diyos. Minsan nagkukulang tayo. Nagkakamali tayo, mga minamahal. Pero kapag desire mo, gusto mong maramdaman ng presensya ng mahal na Pinoon, tandaan po natin na ang lugar na ito, mga minamahal, andito ang mahal na Panginoon. Hindi po ipagkakait ng malapit ng kanyang banal na presensya. Kapag dinesire natin, hiningi natin sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, bago ako uwi sa hapong ito, iparamdam mo sa akin ang banal mong presensya, mahal na Panginoon. Upang sa pag-uwi ko, baon-baon ko ang kagalakan at kapayapaan na nagmumula sa iyo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, gusto na malapit na maging mapagkumbaba tayo sa Kanya. Magsumamo tayo sa mahal na Panginoon. Hindi po ipagkakait ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu sa lahat ng ibig na makadama nito. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po ay andito at sincero, mga minamahal, buong puso, yung ating pagsamba, mga minamahal, kaya yung ibang mga kapatiran natin, tingnan niyo po mga minamahal, yung iba kahit magpagkwentuhan ayaw nila. Nakakonsentrate talaga sila, nakikinig sila, mga minamahal. Pinapakinggan nila yung mga patotoo, ang salita ng Diyos. Nagpupuri, nakapikit. Makikita mo sila, ramdam nila ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Lahat ay magsabing, Praise the Lord. Dahil kapag buong puso kang nagpupuri at sumasamba sa mahal na Panginoon, mararamdaman mo talaga ang presensya ng ating mahal na Panginoon. At kan sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag narito tayong may pagpapakumbaba, iniingatan natin ang ating paa, iniingatan natin ang ating sarili, taos puso nagpupuri sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, Gawa, Kapitulo 4, 31 at Gawa 2:4. Dito po sa aklat ng Gawa, Kapitulo 4, versikulo 31, ito po ang nakasulat. At nang sila'y makapanalangin na, ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila, at nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo. At kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. Dito po sa aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, versikulo 4, ito po ang nakasulat. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po'y magsabing, Praise the Lord. At tingnan niyo po, mga minamahal, yung mga Kristiyano
na mga nauna, mga minamahal, sila po ay nanalangin. Sama-samang nanalangin, katulad din po natin ngayon. Mga minamahal, mula pa kanina, sama-sama po tayong nananalangin. Sama-sama tayong nagpupuri sa mahal na Panginoon. Sama-sama tayong sumasamba sa Diyos. Mga minamahal, ang sabi po rito, ang karamihan, mga minamahal, at nang sila'y makapanalangin na, ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Niyanig, mga minamahal, ang lugar na kinaroroonan ng mga anak ng Diyos at nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sila, mga minamahal, alam niyo po, para sa atin, kalugihan. Kung uuwi tayo, mga minamahal, hindi natin maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Namasahe tayo, malayo yung pinanggalingan natin, nag-effort tayo, mga minamahal, ilang oras tayong narito, mga kapatid. Kaya, ang sabi ng Biblia, naisin natin, mithiin natin, mga minamahal, na palagi nating maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Ang lugar na ito'y banal na lugar, mga kapatid. Ito'y lugar na pinili ng mahal na Panginoon. Na sa tuwing araw ng pananambahan, narito tayo, mga minamahal, nagkakatipon tayo dito para katagpuin natin ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa iba, wala po yan, mga minamahal. Tayong lahat ay pinagpala ng Diyos. Dahil sa gawain ito, makikita natin ang grabing pagkilos ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya, mga minamahal, kahit anuman yung panahon natin, katulad ngayon, medyo maalinsangan, mainit. Pero kapag sinsiro kang manalangin sa mahal na Panginoon, mararamdaman mo, mga kapatid, ang presensya ng Diyos. Hindi magiging hadlang yung mainit na paligid mo. Sinsiro ka, parang pakiramdam mo mag-isa ka lang nakikipag-usap sa mahal na Panginoon. Buong puso mong inihingi sa mahal na Panginoon, kailangan kita. Huwag mong ipagkait sa akin ang iyong banal na presensya. Kahit si King David, mga minamahal, sabi niya, mahal na Panginoon, kinauhawan ko ang iyong espiritu. Kinakauhawan ko ang iyong banal na presensya, mahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, sa lugar na ito, dito natin madarama ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya sabi rito, yung mga Kristiyano noong unang panahon, nagkaisa sila, pagkatapos nilang manalangin, mga minamahal, yung lugar na kanilang pinagtitipunan, niyanig, lahat sila'y napuspos ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ano ang sabi ng ikalawang Samuel 22:7, last two verses, mga kapatid. Sa aklat ng ikalawang Samuel 22, versikulo 7, ganito pong nasusulat, sa aking pagkahapis ay tumawag ako sa Panginoon. Oo, ako'y tumawag sa aking Diyos, at Kanya diniig ang aking tinig mula sa Kanyang templo, at ang aking daing ay sumapit sa Kanyang mga pakinig. Amen. Amen. God bless you. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po'y magsabing, praise the Lord. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, sa 2 Samuel 22:7, nung siya ay nagkaroon ng kahapisan, tumawag siya sa mahal na Panginoon. Tayo, pag nasa labas tayo ng gawain, mga minamahal, iba-iba po yung ating mga na-encounter na mga problema. Iba po yung mga na-encounter natin, mga suliranin, mga minamahal. Andiyan yung mga pangiinis ng kaaway, mga kapatid. Minsan mga problema na minsan ay nahihirapan tayong harapin, mga kapatid. Minsan nagkaroon tayo ng kadalamhatian, ng kalungkutan, mga minamahal. Pero kapag andito tayo, mga minamahal, inilalapit natin sa Diyos yung ating mga hinaing, yung ating mga pangangailangan. Pag darito tayo sa lugar na ito, dito natin hinihingi sa mahal na Panginoon. Dito tayo humihingi ng kalakasan sa Diyos. Dito tayo humihingi ng comfort sa mahal na Panginoon. Dito tayo humihingi ng gabay at patnubay, karunungan sa mahal na Panginoon. Sa lugar na ito, mga minamahal, ang sabi ni David, mga minamahal, siya po'y dininig ng Diyos mula sa templo ng ating mahal na Panginoon. Kaya kapag narito tayo, mga minamahal, ito'y templo ng mahal na Panginoon. Ito'y sanktuaryo ng Diyos. Banal na lugar ito, mga minamahal. Ano mang hihingiin mo sa Diyos, ibibigay yan ng mahal na Panginoon. Ipagkakalob yan ng mahal na Panginoon. Minsan, mga minamahal, tayo po'y nawawalay sa Diyos. Minsan, mga kapatid, tayo po'y nalalayo sa mahal na Panginoon. Amen? Pero kapag tayo bumalik sa lugar na ito, mga minamahal,
Muli nating naaalala ang kabutihan ng mahal na Panginoon sa ating buhay. Muli tayong pinapalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ay narito lamang na naghihintay palagi sa atin. Tuwing araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, ang mahal na Panginoon ay narito naghihintay sa atin, mga minamahal, para haharap tayo sa Kanya. Gustong marinig ng mahal na Panginoon ang mga tinig natin na nagpapasalamat sa Kanya. Gustong marinig ng mahal na Panginoon ang mga papuring lalabas sa ating mga labi na nagluluwalhati sa pangalan Niya. Gustong marinig ng mahal na Panginoon anong mga pangangailangan natin ay hingin sa Kanya. Ang Diyos ay bukas ang pandinig para sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. This is a holy place. Ang lugar na ito ay banal na lugar. Pinili ito ng mahal na Panginoon para sa ating lahat. Para dito tayo haharap sa Diyos. Dito tayo lalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng huling talata, mga minamahal, ano sabi ni Jacob? Last verse. Aklat po ng Heneses, mga kapatid. 28:15 hanggang 17. Dito po sa Henesis, Kapitulo 28, ang versikulo 15. Narito't ako'y sumasa iyo at iingatan kita saan ka man pumaroon. At pababalikin kita sa lupaing ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo. At nagising si Jacob sa kanyang panaginip at nagsabi, tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito at hindi ko nalalaman. At siya'y natakot at kanyang sinabi, kakilakilabot na dako ito, ito'y hindi iba kundi bahay ng Diyos at ito ang pintuan ng langit. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Sabi ni Jacob, mga minamahal, ito'y kakilakilabot na dako. Ito'y hindi iba kundi bahay ng Diyos. At ito ang pintuan ng langit. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ang pintuan ng langit, mga minamahal. Sabi sa Biblia, pag itaas niyo ang basa, mga kapatid, sa panaginip ni Jacob, nakita niyang isang hagdanan mula sa lupa hanggang sa langit. Akyat panaog ang mga anghel, mga minamahal. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon sa tinig, nang sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, at nagising si Jacob, dito sa 15, narito ako'y sumasa iyo at iingatan kita saan ka man pumaroon at pababalikin kita sa lupaing ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang sa hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo. At nagising si Jacob sa kanyang panaginip at nagsabi na tunay ang Panginoon ay nasa dakong ito at hindi ko nalalaman. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ni Jacob, kakilakilabot ang lugar na ito. Dilit iba, mga minamahal, ang bahay ng Diyos. This is the sanctuary of God. This is the temple of the living God. Ang sabi rito, mga minamahal, ito ang pintuan ng langit. Kaya kapag lagi kang narito, lagi kang dumadalo, lagi kang narito para magsamba, magpuri sa mahal na Panginoon, anytime magbukas ang pinto, lahat tayo ay papasok. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil andun tayo sa pintuan ng langit. Ganon, mga minamahal, kahalaga ang ating pagsamba. Ganon kahalaga ang lugar na ito, mga minamahal. Kaya rest assured, mga kapatid, na kapag narito tayo, buong paggalang nating sambahin ng Diyos sa lugar na ito. Buong takot nating papurihan ang ating mahal na Panginoon. Buong puso nating paglingkuran at sambahin ng Diyos. Na kapag narito tayo sa lugar na ito, mga minamahal, ihanda natin ang ating mga sarili. Mga kapatid, sapagkat sa paglapit natin sa Diyos, lahat ng mga kabigatan natin sa buhay, dito natin idinadaing sa mahal na Panginoon. Lahat ng mga bagay, kahirapan na pinagdadaanan natin, dito natin idinadaing sa mahal na Panginoon. Ito'y lugar na pinili ng Diyos para kaharapin tayo ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. Sabi nga ng awiting ito, ako'y dadako sa bahay dalanginan mo. Ito'y bahay dalanginan na pinili ng Diyos. Lahat tayong narito, mga minamahal, mayroon tayong pangangailangan sa mahal na Panginoon. Mayroon tayong mga kahilingan sa Diyos. Lahat tayong narito, mga minamalibig ng mahal na Panginoon, na tayo ay makaramdam ng kanyang banal na presensya. Habang tayo maawit sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid, awitan natin ang bukal sa puso. Taos puso nating awitan ang mahal na Panginoon. Isipin mo, wala kang katabi. Ipikit mo ang iyong mata. Itaas mo ang iyong kamay. Mararamdaman mo ang presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Glory to God. It is Jesus.
Gumitan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Narito ang mahal na Panginoon na katunghay sa ating lahat. Hinahantay na mahal na Panginoon, ibukan natin ang ating lapit para papurihan siya, para pasalamatan siya. Praise the Lord, hallelujah. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y Hallelujah! Hallelujah! ako'y natako sa bahay lalangin mo upang ikaw ang Diyos ay aking lalapit. Yes, Jesus. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang matawag mo, Panginoon, ako'y ligapin mo. Mga minamahal, minsan pag nasa mga pribadong buhay natin, pag nasa labas tayo ng gawain ito, minsan nakakakulang tayo. Minsan nakakagawa tayo ng kahinaan natin. Nagkakasala tayo sa harap ng Diyos. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, harap tayo sa mahal na Panginoon. Nakahanda ang Diyos na tayo patawarin at linisin. Lahat ng mga kabigatan sa buhay natin, sabihin natin sa Kanya. Lahat ng mga suliranin natin, lahat ng problema natin, lahat ng hinaing natin, sabihin natin sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Lord Jesus. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y Tulungan mo. Yes. Hallelujah. Hallelujah. ako'y natako sa bahay lalangin mo upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, Hallelujah. Hingin ang kahabagan mo. Hingin ang patawad mo, Panginoon. Panginoon, ligapin mo kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin ka. Hallelujah. sa bahay lalangin mo upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y Yes, Lord. Ligapin mo kami, mahal na Panginoon. Abinagan mo sa banal na lugar na ito, sa bahay na langinan mo, mahal na Panginoon, upang ikaw, O Diyos, ay aming lalapitan. Hallelujah! Hingin ang kahabagan mo. Hingin! Hallelujah! Oy, ligapin mo. Puri ka, mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! sa bahay lalangin mo upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y ligapin mo. Praise the Lord. Mga minamahal, nasa ating kalagitnaan ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Minamasdan tayong lahat ng ating dakila Diyos. This place is a holy place. This ground is a holy ground. Ang inaapakan nating lugar ay banal na dako. Dito bumababa ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Dito natin kinakatagpo ang presensya ng Diyos.
Kapag nangihina ka, hingiin mo ang kalakasan sa Diyos. Kung nadapa ka, hingin mo ang alalayan ka ng Diyos. Kung may problema ka ngayon, hingin mong tulungan ka ng Diyos. Narito ang presensya ng Panginoon. Hallelujah! Ako'y nadako sa bahay na langinan mo. Hallelujah! Ako'y nadako. Mga minamahal, nasa ating kalagitnaan ang banal na presensya ng Panginoon. Itaas natin ang ating mga kamay. Ibuka natin ang ating mga langit. Gustong marinig ng Diyos ang mga pasasalamat natin sa Kanya. Hallelujah! Purihin ka Panginoon, ako'y ligapin mo. Ako'y nandiyan mo. Ay nalaginan mo. Ikaw ay wakas. Aking lalagyan mo. Purihin ka. Glory to God. We worship you, Lord God. We glorify the name of Jesus. Hallelujah. Aming iparinig ang aming tinig ng panasalamat. Aming lalawalatid ang Panginoon. Ating lalapitan. Ang yamagan mo. Hingin ang patawad mo. Panginoon, ako'y linyapin mo. Panginoon, ako'y linyapin mo. Panginoon, ako'y linyapin mo. Praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, our God inhabits the praises of His people. Habang ibinubukan natin ang ating labi na nagpupuri sa Diyos, kasabay natin ang milyong-milyong anghel na nagpupuri sa mahal na Panginoon. Banal na lugar ang ating kinakatayuan. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos na pinakilala ng ating dearly beloved honorable pastor, ay ang Diyos na buhay na ating sinasamba sa lugar na ito. Lahat tayo ay humihingi ng lingap sa mahal na Panginoon. Lahat tayo nagsusumamo ng lingap sa Diyos. Lahat tayo nagsusumamo sa Kanya. Hallelujah! Glory to God! Purihin ka, mahal na Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos. Aming itinataas ka. Aming inilalapit sa iyo ang aming mga sarili, mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin ka ngayon at magpakailan-kailanman. Purihin ang ating dakilang Diyos. Habang nandito tayo, mga minamahal, protektado tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating minamahal na mga baguhan na narito, pinagpala kayo ng Diyos. Dahil ang mahal na Panginoon ang nagdala sa inyo sa Kanya rito. Sabi ng Bible, mga minamahal, pag itinataas natin ang pangalan ng mahal na Panginoon, ang Diyos ang maglalapit ng maraming kaluluwa sa Kanyang paanan. Habang itinataas natin ang pangalan ng mahal na Panginoon, nag-aakay ang mahal na Panginoon ng maraming mga kaluluwa para sa Kanya, mga kapatid. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya sa ating minamahal na mga baguhan na narito, pinagpala kayo ng Diyos. Kayo po'y katulad din namin dating mga tupang ligaw, ngunit hinanap ng mahal na Panginoon. Kaya kayo narito. Dinala niya kayo ngayon sa banal na lugar na ito
Dinala niya kayo ngayon sa lugar na ito para harapin yung mahal na Panginoon. Katagpuin niyo ang mahal na Panginoon para makilala niyo siya. 4 na reglamento ng kaligtasan ang dapat niyong isagawa. Una po'y pananampalataya. Maniwala kang may Diyos. May magagawa ang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu, hindi nakikita. Pero nakikita ka ng mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos. Pangalawa ay pagsisisi. Ang kabayaran ng kasalanan, sabi ng Biblia, ay kamatayan sa karagat-dagatang apoy. Ngunit kung pagsisihan natin, talikuran natin, sabi ng Biblia, tapat at banal ang Diyos na patatawarin tayo. Gusto ng Diyos yung maka-Diyos na pagsisisi. Magsisi ka ngayon, talikuran mo na ang kasalanan. Lumakad ka na sa katuwiran ng mahal na Panginoon. Pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Right after ng gawain ng mahal na Panginoon, may bautismo. Huwag kayong uuwi na hindi kayo mabautismuhan. Bakit? Dahil kapag nabautismuhan kayo, paglubog nyo sa tubig, lahat ng kasalanan ninyo, iwanan nyo na sa tubig. Malinis na kayo pagbangon ninyo. Pag uwi ninyo, napatawad na kayo, malinis na kayo sa harap ng mahal na Panginoon. Pangapat, bautismo sa Espiritu Santo. Ang sabi ng Biblia, Roma 8:9, ang taong walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Lahat ng tao nilikha ng Diyos, pero hindi lahat anak ng Diyos. Ngayon, umiiyak ka dahil inihipo ka ng mahal na Panginoon. Kinakausap ka ng mahal na Panginoon. Matagal ka nang hinahanap ng Diyos. Ngayon ay pinagpala ka na, andito ka na, kasama ng mga tunay na anak ng Diyos para maging anak ka rin ng Diyos, maging tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Purihin ang malapit. Kaya itaas niyo po ang inyong kamay. Sundin niyo po ang panalangin ito. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, narito po ako, isang makasalanan, nagbabalik loob sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko mula na ako'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Mahal na Panginoong Hesus, iligtas mo po ako sa ng aking mga mahal sa buhay. Bigyan mo po ako ng pagkakataon na paglingkuran ka habang ako'y may buhay at kalakasan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami po ang manalangin sa inyo, wag na po kayo sumunod. Mahal na Panginoong Hesus, narito po mga kaluluwang tumanggap sa iyo. Patawarin mo sila, kabagan mo sila, mahal na Panginoon. Unawain dito ang una't huli bago ito'y simulain ang kalang paglilingkod sa iyo. Kabagan mo sila, mahal na Panginoon, sulat mo ang kalang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo sila sa ng kalang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At kayo po'y makabalik na sa inyo pong mga upuan. Purihin ang mahal na Panginoon at tayo po ay magsasagawa ng atin pong Santa Cena po ngayon, mga minamahal. Holy Supper po natin. At habang ni-distribute po yung ating grapes at saka yung bread, tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko. Habang tayo umaawit, mga minamahal, search our heart, mga kapatid. Purihin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa atin mo, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Kasalanan nagawa namin. Habang inaawit natin ang awiting ito, mga minamahal, tayo lumapit sa mahal na Panginoon. Humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang natin, sa lahat ng pagkakamali at pagkahinaan natin. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Hallelujah, hallelujah.
katas ng ubas at tinapay. Sa lahat po ng mga ibig sumalo sa banal na hapunang ito. Ito po'y sagrado, mga minamahal. Banal ito. Kaya ang sabi ng Biblia, pinatapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay, umiinom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya mga minamahal, bago tayo sumalo sa banal na hapunan, maging sa inyo pong abang lingkod, ako'y humihingi ng kapatawaran una sa Diyos. Kung mayroon ako mga nabanggit na sabi na naging masakit sa inyo, patawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po ang bawat isa. Kung mayroon pong kasamaan ng loob, may hinanakit, may tampuhan, makipag-reconcile muna tayo. Makipagkasundo, makipag-ayos muna tayo bago tayo sumalo sa banal na hapunan. Dahil sagrado ang ating isinasagawa, maminamahal. Kaya tayong lahat ay dumalangin sa Diyos. Humingi tayo ng habag at kapatawaran sa mahal na Panginoon. Mapagpala po naming Diyos sa mga banal. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa oras na ito, narito kami, mahal na Panginoon. Buong puso po kami nagpapakumbaba. Lumalapit sa iyo, humingi ng kahabagan at kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Saan mo mga kami nasumpungan, nagkamali kami, nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso at kaisipan. Gawin mo kami karapat-dapat na sumalo sa banal na hapunang ito. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos. Sa unang panalangin mo, Pastor Wildestrad Almeida. We pray in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hawakan po natin ang tinapay, mga minamahal. Ang tinapay, simbolo yan ng katawan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na napako at nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Nasugatan, naghirap para tayo ay mapatawad sa lahat ng ating kasalanan. Siya'y naghirap, nasugatan upang gumaling tayo sa ating mga karamdaman. Sabi ng Biblia, at nang siya ay makapagpasalamat at kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Hawakan po natin ang katas ng ubas. Ang katas ng ubas ay simbolo sa dugo ng mahal na Panginoon na umagos sa krus ng Kalbaryo. Dumanak ang kanyang dugo para malinis tayo sa lahat ng ating kasalanan. Ipinangtubo sa lahat ng ating kasalanan na dapat tayo ang maghihirap. Pero ang mahal na Panginoon, inako niyang lahat, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, at gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na magkahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin natin ang katas ng ubas. Lord, thank you so much. Salamat, alam mo, sa iyong pagmamahal, pag-ibig sa amin. Salamat, tinubos mo kami sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa iyong katawan na nabayuhan. Salamat sa iyong dugo na nabuhos sa krus. Puri ka, Panginoon. Puri ka. Thank you so much. Salamat po. Salamat. Hallelujah.
na dugo ng Maestro sa Kalbaryo. Thank you so much. Ang sarap ng bagong tipan, inumin mo at ibahagi. Ito ang sarap ng bagong tipan, inumin mo at iisa. Tayo po'y manalangin sa ating pangangailangan, sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang Diyos ay nakatunghay, handang makinig sa lahat ng daing at mga panalangin po natin. Mapagpala po namin ang masalangit sa matambis mga pangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa oras na ito, narito pong iyong mga anak, kami pinagpapakumbaba. Humingi po kami ng kahabagan at kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Patawarin mo kami, malapit dalangin po namin. Patuloy mo panghawakan ng bawat anak mo sa paglilingkod sa iyo, Malapinoon, gawing matatag, matibay, Malapinoon, hanggang sa pagbabalik mo, madatnan mo kaming lahat na matapat at mainit na naglilingkod, upang lahat kami magmana ng buhay na walang hanggan na pinangako mo, Malapinoon. Pagalingin mo anumang uri ng mga karamdaman, Malapinlutasin mo mga problema, alisin mo mapanghihin ang panglulupaypay, pagpalain mo ang ng iglesyang ito. Patuloy mo ibusang masagana mo pagpapala sa buong Beloved Almeida family, Malapinoon, sa lahat ng mga ginagamit sa iyong banal na gawain, sa banal na ubasan. Pagpalain mong lahat ng aming minamahal na mga kapatiran saan mang dako ng mundong ito. Ingatan mo sila, proteksyonan mo sila, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy bigyan ng kalakasan at kalusugan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo kaming lahat sa unang panalangin po ng aming minamahal kagalang-galang mahal na Pastor Valdestrada Almeida. Ito ang samod dalangin namin sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Patong natin ang ating isang kamay sa ating ulo, ang isang kamay sa parte ng katawan o ng karamdaman, sama-sama nating palayasin sa makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal ng Isus. Sama-sama naming itinataboy, pinapalayas ang lahat ng mga gawa ng kaaway, mga sakit karamdaman sa mga anak ng Diyos, kasot in Jesus' name. Panlalabo na mata, sinusitis, goiter, leukemia, diabetes, kidney disease, prostate disease, psoriasis, sakit sa puso, tuberculosis, pagka-paralyze, asthma, hallelujah, gout, kasot in the mighty name of Jesus, demons of unbelief and doubts, carnality, but the lust of the eyes, poverty. Kasot in Jesus' name, demons of pride of life. Kasot in Jesus' name, hallelujah, mga hadlang sa pagpapalang darating. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory, glory to God. Tayong lahat, maminamahal, ay sisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Tatalo ng 3 beses, sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus.